Si Kane ay isang mahirap na ulila na napatay habang naglalaro ng bayani, pero pinareward siya ng mga Diyos sa pamamagitan ng muling pagsilang sa ibang mundo na may walang limitasyong kakayahan, kaya nagpasya siyang magsimula ng aura farming habang tinalo ang kanyang mga kaaway. Nagsimula ang kwento sa isang hating gabi na pagpunta sa tindahan, na nagwakas ng masama nang biglang habulin ang dalawang babae ng isang baliw. Sa isang sandali ng katapangan, tumakbo si Kane patungo sa umaatake, ngunit napatay siya ng isang butter knife at iniwan sa lupa. Sa susunod na sandali, nagising si Kane sa isang royal na silid at nakita ang isang katulong na si Sylvia na agad na natuwa sa kanyang paggising. Sa susunod na sandali, may isang babae na si Sarah na humawak sa kanya, sinasabing siya ang kanyang ina at tinatanong kung siya'y naaalala. Ngunit pagkatapos tingnan ng salamin, nagulat si Kane dahil hindi niya makilala ang kanyang bagong katawan. Sa kalaunan, napagtanto ni Kane na siya ay muling isinilang kaya sinimulan niyang matutunan ang tungkol sa kanyang bagong mundo at ang kanyang mabilis na pag-unlad ay nagulat sa kanyang pamilya. Isang gabi, habang kumakain, pinuri muli ng kanyang ama, si Garm, ang kanyang pag-unlad at ginamit ni Kane ang pagkakataong ito upang humingi ng pahintulot para sa pag-aaral ng mahika. Ngunit sinabi ng kanyang kapatid na si Rain na kailangan niyang mabautismuhan ng mga Diyos sa tamang edad bago siya makagamit ng mahika. Samantala, pinayagan siya ni Garm na mag-aral tungkol sa kasaysayan ng kanilang mundo at sinimulan siyang turuan ni Rain araw-araw habang lihim na natuklasan ni Kane na kayanan niyang gumamit ng mahika at nagpasya siyang hindi sabihin ito sa sinuman. Ilang taon ang lumipas, oras na para sa seremonya ng bautismo ni Kane. Sa daan, ipinakita sa kanya ni Rain ang kanyang magic status at ipinaliwanag ng kanilang mga magulang ang iba't ibang klase ng mahika na maaari niyang matanggap mula sa mga Diyos. Ilang minuto mamaya, sa banal na templo, ipinakita si Kane sa estatwa ng mga Diyos para sa kanilang basbas. Ngunit biglang nalubog ang buong templo sa nakakasilaw na liwanag. Sa susunod na sandali, nakaharap ni Kane ang 7 Diyos sa isang espiritual na eroplano at nagulat nang makilala siya ni Zenom, ang Diyos ng paglikha. Isang Diyosa na si Reno ang nag-explain na ang kanyang kamatayan sa nakaraang mundo ay walang kabuluhan dahil madadapa na ang kriminal bago pa makarating sa mga babae. Habang nagagalit si Kane sa kanyang walang kabuluhang sakripisyo, ipinaliwanag ng mga Diyos na binigyan siya ng bagong buhay bilang gantimpala sa kanyang katapangan. Sunod-sunod silang nagbigay ng basbas sa kanya ng bawat regalo at kakayahan na nasa kanilang kapangyarihan. Ilang sandali mamaya, bumalik si Kane sa templo at agad na tinanong ni Graham ang kanyang status dahil hindi pa sila nakakita ng ganitong kaliwanag na liwanag sa isang seremonya ng basbas. Ngunit nag-imbento si Kane ng dahilan para umalis at lihim na sinuri ang kanyang status. Nabigla si Kane, alam niyang sobra na ang kapangyarihan na ito para sa kanyang edad, kaya gumamit siya ng spell mula kay Zenom upang itago ito. Ilang oras mamaya, nagtipon ng pamilya para sa hapunan at muli na namang tinanong ni Garm ang status ni Kane, kaya masaya niyang ipinakita ito. Ngunit nagalit si Garm dahil ang mga kakayahan ni Kane ay nagpapakita kay Saitama na parang maliit na isda. Nagsaya ang mga babae, ngunit agad na sinabi ni Garm sa lahat na itago ang mga kapangyarihan ni Kane dahil makakaakit ito ng maling atensyon. Pagkatapos, bumalik si Kane sa kanyang silid at nakita ang isang aklat ng pagtawag na nagpasaya sa kanya dahil palagi niyang gustong tumawag ng malambot na alaga. Lumabas siya at sinubukan ng isang mabilis na spell, ngunit sa halip na si Winnie the Pooh, tumawag siya ng isang napakalaking demonyo na agad na nag-corner kay Rain at sa kanyang kaibigang si Parma. Muli, nagpasya si Kane na maging bayani at halos mapatay tulad ng isang balloon, ngunit gumamit siya ng mahika upang palayasin ang demonyo. Gayunpaman, iniwan siya ng atake na nakahandusay at nahihirapan sa paghinga habang ang mga babae ay umiiyak para sa kanya. Sa kabutihang palad, nakayanan ni Kane ang lahat salamat sa kanyang mga bagong kakayahan at nakahinga ng maluwag ang mga babae. Kinabukasan, opisyal na ipinakilala ni Garam si Kane sa mga tao at pinasalamatan niya sila sa lahat ng tulong at suporta bago ipahayag ang kanyang pangarap na maging adventurer. Habang kumakain, sinabi ni Garam na maganda ang mga pangarap pero kailangan pa rin niyang mag-aral kaya nagdala siya ng mga guro. Nang dumating na sila, tumakbo siya para makita sila. Pero habang nakatingin mula sa itaas, nawalan siya ng balanse at nahulog sa dibdib ng isang guro. Nang bumangon siya, sinabi ni Millie na hindi siya makakapag-alaga dahil hindi pa nagsisimula ang pabrika ng gatas. Matapos humingi ng tawad si Kane, pumasok sila sa loob. Nang sabihin ni Millie kay Nina na itigil ang pagiging walang pakialam, sinabi ni Kane na hindi nila kailangang maging formal dahil guro na sila niya. Sa training grounds, sinabi ni Millie na ipakita ang ilang swing ng espada at mabilis niyang napansin na sobrang galing na ni Kane. Tumakbo si Kane patungo sa kanya at nahirapan si Nina na hadlangan ang kanyang mga atake.
Tinanong niya kung may biyaya siya ng Diyos ng digmaan. Nang sumagot si Cain, patuloy pa rin siyang umaatake na parang nagmamadali sa aralin. Sinabi ni Millie na hindi niya kayang makipaglaban sa ganung bilis. Sinabi ni Nina na hindi iyon normal na mga spell para sa mga baguhan dahil gumamit siya ng enchanted magic na karaniwang nangangailangan ng maraming taon ng pagsasanay. Sinabi ni Cain na mayroon din siyang biyaya ng Diyos ng Magic na parang nangongolekta ng mga badge ng Pokemon. Laking gulat ng mga guro nang maglabas si Cain ng mga tuwalya mula sa kanyang item box. Nalaman nilang masamang ideya ang turuan siya sa loob ng mansion dahil isang pagkakamali lang ay pwedeng maging materyales ito. Kaya humingi sila ng permiso kay Garm na sanayin siya sa labas. Nang magtungo sila sa labas, sinabi ni Nina kay Cain na mag-cast ng intermediate spell sa isang malaking bato. Naglabas si Cain ng fire spell at sumabog ang bato. Dahil dito, napagtanto nilang napakaraming magic ni Cain, parang may 9 na buntot na fox sa loob niya. Pagkatapos, may isang killer rabbit na lumabas at tumakbo kay Cain. Nakaiwas si Cain, tinamaan ito gamit ang wind magic at inilagay ang katawan sa kanyang item box para ipakita sa pamilya niya. Sinabi ni Millie na sana ay mayroon siyang magic bag na parang item box. Gumamit si Nina ng search spell para hanapin ang mga malapit na halimaw at ipinakita nito kung nasaan sila. Gusto rin itong matutunan ni Cain, kaya nagbigay si Nina ng mabilis na aralin. Sinubukan niyang gamitin ito at sa hindi inaasahang paraan ay nadetect niya ang lahat ng malapit na halimaw at kung anong uri sila. Naglibot sila at pinagtataga ang mga halimaw. Agad na hinabol ni Cain ito. Pero pinigilan siya ni Millie at ipinaliwanag na puno ng mapanganib na mga halimaw ang gubat na umaatake sa lungsod tuwing ilang dekada. Kaya't ang lugar ay binabantayan na parang huling bahagi ng isang role-playing game. Nang gabing iyon, napansin ni Cain na siya ay level 8 na. Dahil sa kakayahang nagbibigay sa kanya ng 100 beses na mas maraming karanasan, mas mabilis siyang umuusad kaysa sa sinumang bumili ng Deluxe Battle Pass. Kaya't sinisisi niya ang mga Diyos sa sobrang lakas niya. Mamaya, pumunta sila sa guild hall para kumuha ng quest. Pero may isang malaking dumbbell na walang utak na nangungutya kina Millie at Nina dahil sila ay D-rank adventurers. Biro niya na ang misyon nila ay parang trabaho ng yaya dahil nagkukumpulan sila sa isang hinaharap na tao. Inutusan niya si Millie na magbuhos sa kanya ng inumin pero tumanggi siya at sinabi ni Nina na nagtatrabaho sila ngayon. Nagalit ang lalaki, hinawakan si Nina at pinigilan ng kanyang mga kaibigan si Millie. Lumapit si Cain, tinanggal ang kamay ng lalaki at bumagsak ang lalaki sa sahig sa sakit. Bumangon siya at sinubukang makipaglaban kay Cain pero hindi man lang siya nakadapo. Matapos ang matagal na pagkahiya mula sa isang mini na final boss, inilabas niya ang kanyang espada at patuloy na umiikot habang si Cain ay umiiwas sa lahat na parang pinagtitripan ang lalaki. Nahuli ni Cain ang espada gamit ang 2 daliri bago siya itinapon palabas. Nagbanta ang mga kaibigan na papatayin si Millie pero agad na sinugod ni Cain ang mga ito at itinapon silang lahat palabas. Tinutulungan ang guild na linisin ang kalat. Nagpasalamat sina Millie at Nina sa kanya at nagulat si Millie na magaling din siya sa laban ng kamay. Sinabi ni Cain na natutunan lang niya ito mula sa pagbabasa ng mga libro at hindi mula sa mga mongheng Tibetan. Pagkatapos noon, bumalik sila sa gubat at nagpatuloy sa pagsasanay. 3 taon ang lumipas at oras na para umalis sina Millie at Nina. Gusto ni Cain na pasalamatan sila sa lahat ng kanilang ginawa at naalala si Millie na nagsabing nais niya ng magic bag kaya't pumasok siya sa mapanganib na gubat upang mangolekta ng mga materyales. Tinalo niya ang lahat ng makapangyarihang halimaw na parang mga tutorial bots pero nahuli ng isang gwardiya ang malalaking haligi ng apoy mula sa kanyang mga atake. Akala ng gwardiya na umaatake na naman ng mga halimaw sa lungsod at agad na pinatunog ang alarma. Ilang sandali ang lumipas, dumating sina Garm at ang kanyang mga sundalo sa gubat, handa para sa isang malaking laban, ngunit nakatagpo sila ng isang napakalaking crater sa halip. Matapos tapusin ang huling bahagi ng kanyang pagsasanay, ibinigay ni Cain kina Millie at Nina ang mga magic bag na ginawa niya. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa mga halimaw na tinalo niya at lumabas na ang mga halimaw na iyon ay karaniwang nangangailangan ng buong koponan ng mga rank adventurers para talunin, pero nagawa ni Cain ang lahat mag-isa. Sinabi din niya na ang mga bag ay kayang maglaman ng buong mansyon at tanging ang may-ari lamang ang makakagamit nito. Sinabi ni Millie at Nina sa kanya na ang mga bag na iyon ay lampas na sa antas ng pambansang kayamanan, kaya't aksidenteng naibigay ni Cain ang legendary loot na parang paalam na regalo. Sa ganitong paraan, nagpaalam ang 3 at naghiwalay matapos ang 3 taon na magkasama. 2 taon nang lumipas, si Cain ay mas matanda na. Nakipaglaban siya sa dragon na ito at madaling nakuha ito na kahit siya ay nagulat. Sinuri niya ang kanyang stats pagkatapos noon at nakita na medyo sumobra siya dahil ang kanyang magic ay higit sa 80 milyon na. Ang dami ng pagsisikap na panatilihing mababa ang profile.
Mamaya, siya at ang kanyang pamilya ay pupunta sa Royal Capital para sa kanyang debut na kailangan daluhan ng bawat anak ng Maharlika kahit gusto nila o hindi. Sabi ng kapatid niyang si Rain, hindi na siya makapaghintay na manirahan sa kabisera kasama siya at gusto niyang mag-enroll siya sa paaralan agad. Pero sabi ng kanilang tatay, wala pa silang sapat na pasilidad para doon. Sabi ni Garm na aabot ng 1 linggo ang biyahe basta't hindi magpasaway ang mga halimaw. Gumagamit si Cain ng spell para maghanap sa daan at bigla niyang napansin na may mga tao na inaatake ng mga halimaw mga 3 kilometro sa unahan. Sinabi ni Garm sa lahat na magmadali, pero alam na ni Cain na hindi sila makararating sa oras, kaya tumalon siya mula sa karwahe at gumamit ng boost spell para umalis mag-isa. Sa unahan, malapit nang tapusin ng mga halimaw ang lahat, habang isang sundalo ang ginagawa ang lahat para protektahan ang royal carriage. Nang malapit nang maabot ng isang halimaw ito, biglang dumating si Cain, nilipol ang mga halimaw at tinapos ang kanilang leader gamit ang kanyang apoy na espada, pinapagana siyang masunog pa sa impyerno. Pagkatapos noon, sinuri ni Cain ang lahat at ipinakilala ang sarili bilang anak ni Garam, saka pinagaling ang mga sugatang sundalo. Sa kasamaang palad, may ilan sa kanila na hindi nakaligtas, kaya maingat niyang inilagay ang kanilang mga katawan sa kanyang item box. Sa wakas, nahabol ni Garam at ng iba pa at napagtanto nilang naayos na ni Cain ang buong problema mag-isa. Bumukas ang royal carriage at lumabas ang prinsesa na si Tela at ang anak ng Duke, si Silk. Nagpakilala sila, pero biglang nawalan ng malay ang prinsesa mula sa lahat ng nangyari. Gumamit si Cain ng spell para tulungan ang parehong mga babae na kumalma at mabilis silang nakaramdam ng ginhawa. Nagpasalamat sila sa kanya sa pagligtas sa kanila at inamin na pinanood nila siyang makipaglaban mula sa loob ng karwahe. Umabot din ng 5 minuto bago nagsimulang magkompetensya ang parehong mga babae para sa kanyang sausage, dahil bakit hindi. Tinanong ni Silk kung bakit naglalakbay si Cain at ipinaliwanag niyang papunta siya sa Royal Capital para sa kanyang debut. Sinabi ng mga babae na pupunta rin sila roon para sa parehong dahilan at hiniling na sumakay siya kasama nila para mapanatili nilang ligtas at mainit ang kanyang Johnson, at sa puntong iyon, dinukot siya nila sa harap ng kanyang ama. Sa biyahe, naipit si Cain na nakaupo sa pagitan ng parehong mga masamang loob sa loob ng royal carriage. Sinubukan niyang lumipat sa ibang upuan dahil sobrang awkward ng setup, pero hindi siya pinapayagan ng alinman sa kanila na makaalis. Nang huminto sila sa isang bayan para sa gabi, hiniling ng mga babae kay Cain na manatili sa parehong silid. Tiyak na dahil sa pakiramdam nilang hindi pa sila ligtas matapos ang atake ng halimaw. Sinubukan ni Garm na ipakita na hindi magandang ideya ang pagsasama ng mga lalaki at babae sa isang silid. Pero sinabi ng mga babae na natatakot pa rin sila at gusto nilang nandoon si Cain para protektahan sila. Sa huli, pumayag si Cain basta't sapat ang laki ng silid. Pagkatapos ay pumasok sila at napagtanto na ang mga kama ay magkatabi pa rin, kaya ang kondisyong iyon ay tumagal ng mga 3 segundo. Sinabi ng mga babae kay Cain na matulog sa gitna at itinutulak pa ang mga kama na magkalapit. Nananatili silang malapit sa kanya buong gabi dahil natatakot sila sa mga halimaw, habang ang birhen na ito ay ginugugol ang buong oras na natatakot sa kanila. Pareho itong nangyari sa susunod na ilang gabi. Kaya pagdating nila sa Royal Capital, mukhang may taong natalo sa isang mahabang laban sa insomnia si Cain. Pagkatapos bumaba mula sa karwahe, sinalubong sila ng Vice Captain na si Gazard na nagpasalamat kay Cain sa pagligtas sa parehong mga babae at sa kanyang mga sundalo. Kinuha ni Cain ang mga katawan ng mga patay na gwardiya mula sa kanyang item box para maipagbigay galang ang mga ito. Dinala siya ni Hazard sa silid ng trono kung saan tinanggap niya ang hari ng maayos. Sinabi ng hari na nailigtas ni Cain ang royal carriage sa pamamagitan ng pagtalos sa isang grupo ng mga orc. Bilang gantimpala, ginawang baron si Cain at binigyan pa siya ng sariling mansyon. Agad na nagreklamo ang isang maharlikang lalaki na si Corgino na masyado pang bata si Cain para maging baron. Tinanong ng hari si Corgino kung nagawa ba niya ang lahat ng nagawa ni Cain, at biglang naging tahimik ang silid. Wala nang masabi si Corgino, kaya tinanggap ni Cain ang titulo. Matapos ang pulong, naghintay si Cain sa ibang silid, kasama si Garm na nagsabing siya ang unang anak na nakakuha ng ganitong promosyon. Maya-maya, pumasok ang hari at yumuko kay Cain. Agad na sinabi ni Cain na itigil iyon dahil parang mali na makita ang hari na yumuyuko sa kanya. Pero sinabi ng hari na nagpapasalamat siya bilang isang ama, hindi bilang hari. Ipinaliwanag niya na kahanga-hanga si Cain sa mahika at pakikipaglaban at may mga biyaya siya mula sa mga Diyos, kaya hindi pwedeng basta na lang siya maglibot. Sinabi ng hari na gusto rin niyang ipakasal si Cain kay Prinsesa Telus. Pagkatapos noon, sinabi ng Duke na gusto rin niyang ipakasal si Cain kay Silk. Nawalan ng koneksyon si Cain sa mga sinabi, habang ang dalawang babae ay mukhang mas masaya kaysa dapat. Ipinaliwanag ng hari
na dahil magkasama na silang natutulog, pwedeng magkamali ang mga tao sa sitwasyon. Lumabas na bahagi ito ng kanilang plano para siguraduhing manatili si Cain sa kaharian. Patuloy na pinilit ng lahat ang ideya hanggang sa sumuko si Cain at pumayag na pakasalan silang dalawa. Pagkatapos, bumisita si Cain sa simbahan sa kabisera at nanalangin sa mga Diyos. Nang pumasok siya sa kanilang mundo, tinanong niya ang tungkol sa kanyang stats. Sa puntong ito, si Cain, na marahil ang pinakamalakas na tao, at tinanong pa siya ni Zenom kung gusto niyang maging demigod. Pero nagbigay siya ng babala na huwag masyadong magpakasaya. Sinabi rin ni Zenom na medyo boring ang kanilang mundo, kaya iminungkahin niyang gumamit si Cain ng mga ideya mula sa kanyang nakaraang buhay. Nagustuhan ni Cain ang ideya. Pagbalik, nakilala ni Cain si Parma na nagsabing nag-iensayo siya sa tindahan ng kanyang tiyuhin na si Tom Money. Pumunta si Cain doon at tumingin sa mga iba't ibang bagay na binebenta. Ipinakita niya kay Tom Menes ang isang guhit ng item na gusto niyang gawin at ipinaliwanag kung paano ito gumagana. Agad na nagustuhan ni Tom Menes ang ideya at sinabi niyang magagawa ito ng hindi mahal. Humiling si Cain na gumawa ng prototype, nagbigay ng gintong barya para sa gastos, at sinabi niyang ituring ito bilang pamumuhunan. Masayang tinanggap ni Tom Menes at nangakong gagawin ang kanyang makakaya. Pagkalipas ng ilang sandali, natapos ni Tom Menes ang prototype at ipinakita ito kay Cain. Nagustuhan ni Cain ang kinalabasan, pagkatapos ay naglaro siya ng laro kasama si Parma para ipakita sa lahat kung paano ito gumagana, at mabilis na napagtanto ni Tom Manas na magugustuhan ito ng mga tao. Nagsuggest din si Cain na gumawa ng mas magarbong bersyon para sa mga maharlika dahil alam niyang tiyak na hihingi ang mga mayayaman ng deluxe edition. Nagbigay siya kay Tom Manus ng sapat na pera para simulan ang paggawa ng marami. Sobrang saya ni Tom Manus kaya yumuko siya at nangakong hindi niya sasayangin ang pagkakataon. Dinala nilang dalawa ang sample sa isang altar at nanumpa sa Diyos ng kalakalan. Pagkatapos, nawala ang prototype matapos tanggapin ang kontrata na nangangahulugang walang ibang makagagawa ng parehong produkto sa susunod na 3 taon. At sa ganitong paraan, nag-imbento siya ng mga patent. Sinabi ni Cain kay Tom Menes na simulan itong ibenta sa susunod na buwan at humiling na gumawa ng isang extra fancy para sa royal family. Pagkatapos nito, umuwi si Cain kung saan sinabi sa kanya na magsisimula na ang kanyang debut ceremony. Mabilis siyang naghanda at umalis kasama ang kanyang mga magulang. Sa daan, binalaan siya ni Garm na ang pagiging baron ay nagpadami sa kanyang kasikatan. Kaya maraming mga magulang ng maharlika ang malamang na itatapon ang kanilang mga anak na babae sa kanya na parang pinapabayaan siyang malunod sa Royal Kitty habang ang iba tulad mo ay namamatay sa uhaw. Dumating sila sa venue at pumasok ang royal family. Pagkatapos, nagbigay ng talumpati ang hari tungkol sa susunod na henerasyon at naglakad si Cain kasama ang kanyang pamilya at ipinakita ang larong ginawa niya kasama si Tom Manas. Agad na naengganyo ang hari at hiniling kay Cain na makipagkita sa kanya pagkatapos ng seremonya. Wala si Garm sa ideya na si Cain ay isang game dev na ngayon. Ipinaliwanag ni Cain na hindi mura ang magkaroon ng mansyon, kaya kailangan niya ng ibang paraan para kumita dahil ang mga legendary titles ay hindi nagbabayad ng mga bayarin. Pagkatapos nito, iniwan ng mga magulang ni Cain na makihalubilo sa ibang mga kaibigan. Umupo siya kasama si Silk na agad na nagsimula siyang asarin. Ngunit ininterrupt sila ng anak ni Corgino, si Habit, na lumapit at nagsimulang makipaglandian kay Silk na parang nakuha na niya ang kanyang kamay sa arranged marriage. Binigyan niya siya ng papuri at malinaw na umaasa ng kapalit, ngunit halos hindi siya pinansin ni Silk. Sinabi ng isa sa mga kaibigan ni Habit kay Cain na magpakita ng respeto, kaya tumayo si Cain, ipinakilala ang sarili bilang Baron Cain at maayos na binati si Habit. Ngunit inisip nila na siya ay anak lamang ng baron sa halip na ang aktwal na baron. Nagpasya si Habit na si Cain ay isang mahirap, malungkot, nag-iisang, kawawang maharlika dahil hindi niya man lang binanggit ang kanyang apelyido. Nagsimula siyang tumingin sa kanya nang may paghamak at nagbanta pang papabugbogin ang kanyang mga kaibigan maliban na lang kung humingi ng tawad si Cain. Sinabi ni Cain sa may hiningang palaka na siya ang bastos, kaya lumabas sila para ayusin ito. Proud na sinabi ni Habit na ang kanyang mga kaibigan ay may mga biyaya mula sa mga Diyos at kayang gumamit ng magic. Ang una ay humakbang at nag-charge na parang kumukuha ng kapangyarihan mula kay Zeus para lang maglabas ng maliit na fireball at kayang iwasan ito ni Cain. Sinubukan ng pangalawa na magmukhang cool. Pero ang nagawa lang niya ay maghagis ng ilang mahihinang bato. Bago pa sila tuluyang mapahiya, napagod na si Silk sa panunood. Sinabi niyang hindi anak si Cain ng baron, siya ang baron, at binanggit ang lahat ng kanyang nagawa. Agad na napagtanto ng mga bata kung gaano sila nagkamali, at dahil mas mataas ang ranggo ni Cain, yumuko sila, nagsorry ng mabilis, at umalis bago pa lumala ang sitwasyon. Sang-ayon siyang hindi sasabihin kay Telus. Pero kung makikipag-date si Cain sa kanya,
Nang mga oras na iyon, lumapit si Telos at tinanong kung ano ang pinag-uusapan nila. Dumating ang hari para tawagin si Cain sa kanilang pulong at sinabi ni Telos na magkakaroon sila ng date na nagpapanik kay Cain. Sinabi ng hari na magkakaroon sila ng seryosong usapan sa laro. Pagkatapos, umupo sila at naglaro ng larong inimbento ni Cain at sobrang saya ng hari na gusto niyang ito na lang ang para sa kanya. Sinabi ni Cain na hindi iyon mangyayari. Nandoon din ang duke at pareho silang nagpapaalala kay Cain na lihim pa rin ang kanyang mga kasunduan sa kanilang mga anak. Sinabi rin nilang mag-ingat siya sa mga date. Kinabukasan, natanggap ni Cain ang titulo at susi ng kanyang bagong mansyon. Sinabi ng matanda na nahirapan siyang pigilan ang hari na isama siya sa isa pang laro ng reversi. Nagpasalamat si Cain sa kanya sa pag-asikaso sa isang sobrang adik na manlalaro. Pero biglang pumasok ang duke at humingi rin ng laban. Sumuko ang matanda at sumali. At biglang maraming tao ang lumitaw mula sa wala, gustong maglaro rin. Pagkatapos, pumunta si Cain para tingnan ang kanyang mansyon. Pagdating niya, mukhang ganap na abandonado ang lugar. Pumasok siya, pero walang ilaw, kaya ginamitan niya ito ng magic. Tumingin siya at nakita ang bawat kwarto na puno ng dumi, walang muwebles. Imbes na magreklamo, ginamit niya ang kanyang magic para ayusin at linisin ang buong mansyon. Ilang sandali lang, mukhang bago ang lugar, parang walang nangyaring gulo sa nakaraang 100 taon. Hindi nagtagal, dumating si Sylvia at masaya siyang muling nagtatrabaho para kay Cain. Nakilala rin niya ang kanyang bagong butler, si Colin, at agad na inutusan ni Sylvia ang mga katulong na magsimula ng maglinis. Pero mabilis nilang napagtanto na wala nang dapat linisin dahil nagawa na lahat ni Cain. Pinaalala ni Colin kay Cain na dapat na siyang umuwi dahil darating ang kanyang mga nakatatandang kapatid. At nang dumating ang mga kapatid, nagulat sila na may mansyon na si Cain at naging baron na siya. Pero nagbibiro ang mga kapatid na baka ito ay pinagdaraanan dahil alam ng lahat na sira na ang mansion dati. Pero sinasabi ni Cain na ayos lang ito. Nang makarating sila, lahat ay nagulat dahil ang ganda ng mansion. Hindi makapaniwala si Garm dahil ruin na ito noong huli niyang nakita. Pero agad niyang naisip na si Cain ang nag-ayos ng lahat. Naglalakad sila sa mga silid at sinasabi ni Garm na ang tanging kulang ay mga likhang sining. Nagtataka si Cain kung bakit mahalaga iyon at ipinaliwanag ni Garm na mahilig ang mga maharlika na palamutihan ang kanilang mga tahanan ng mga pintura, armor at kahit mga trophy ng halimaw. Nang marinig ito ni Cain, nagpasya siyang ipabitin ang isa sa mga halimaw na kanyang tinalo. Ilang segundo ang lumipas, biglang sumigaw si Sylvia at lahat ay nagmadaling lumapit upang makita ang isang malaking pulang dragon na nakaupo doon. Nang mapagtanto ni Cain na nakalimutan niyang banggitin na mayroon siyang nakatago, agad na nagtanong si Garam kung saan niya nakuha ang pulang dragon at sinabi lang ni Cain na tinalo niya ito sa gubat noon. Ang sagot na iyon ay halos magdulot ng bagong sakit ng ulo kay Garam. Kaya ipinaliwanag niya na ang pulang dragon ay isang halimaw na nasa antas ng kalamidad na kahit ang mga ranggo ng adventurer ay mahihirapang talunin. Sinabi rin niya na ito ay nagkakahalaga ng 1,000 platinum na barya. Agad na nag-compute si Cain at napagtanto na ito ay halos $100,000. Ngayon, nakita niyang nagdadala siya ng isang lottery ticket sa loob ng kanyang item box at nakalimutan ito. Bago pa man makapag-isip ang sinuman, may isa pang sigaw na narinig mula sa ibang bahagi ng mansion. Ngayon, gusto ng ina ni Cain na malaman kung anong uri ng toilet ang nag-spray ng tubig sa mga tao. Sinasabi niyang wala pa silang nakitang ganito dati. Ipinaliwanag ni Cain na ginamit niya ang magic para gumana ito ng ganon, at agad na humiling si Rain na mag-install ng isa sa kanilang bahay. Dalawa, nagtatawa si Garm sa lahat dahil sa sobrang pag-aalala sa isang toilet. Pero sinabihan siya na subukan muna ito bago makipag-usap. Kaya ginawa niya at agad na nagbago ng isip. Ngayon, gusto rin ni Garm ng isa, sinasabi na ang sinumang bisita sa mansion ay tiyak na magugustuhan ito. Tinanong ni Cain kung anong mga bisita ang tinutukoy niya at ipinaliwanag ni Garm na bawat maharlika na tumatanggap ng mansion ay kailangang magdaos ng debut party. Nang gabing iyon, nakahiga si Cain sa kama na nakatingin sa kisame. Nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin, pero may buong listahan na si Cullen. Tiningnan ni Cain ang listahan at nakita ang pangalan ni Corgino at tinanong kung bakit niya iimbitahan ang taong iyon. Pero ipinaliwanag ni Cullen na si Corgino ay isang mataas na ranggo ng maharlika, kaya ang hindi pag-imbita sa kanya ay magdudulot ng problema. Tinanong ni Cain kung bakit wala ang hari sa listahan, at sinabi ni Cullen na tanging mga mataas na ranggo ng maharlika lamang ang maaaring opisyal na humiling ng presensya ng hari, kaya hindi ito posible. Pagkatapos, nagsimula ng mag-isip si Cain tungkol sa pagkain at inumin at nagpanik dahil kailangan din niya ng mga regalo para sa lahat. Nakakuha si Sylvia ng ilang ideya at naisip ni Cain na maaari siyang gumawa ng mga baso gamit ang kanyang magic. Karaniwan, ang mga tao ay sanay sa mga simpleng porcelain na tasa, kaya nagpasya siyang baso na ang kanyang bagay ngayon. Susunod ay pagkain.
Naghukay siya ng recipe mula sa kanyang nakaraang buhay at nagluto ng hamburger meat at sinubukan ito ni Sylvia at nawala sa isip niya kung gaano ito kasarap. Pagkatapos, sinubukan niya ang inumin at nalito sa mga bula. Dahil hindi dapat ganito ang alak, kaya ipinaliwanag ni Kane na ito ay magic fizz. Sabi ni Cullen na gusto siyang makita ng hari, kaya't pumunta si Kane sa palasyo at galit ang hari dahil wala siyang imbitasyon at tila pinagmamalaki ito ng Duke. Sabi ni Kane na iniingat-ingat niya ang imbitasyon para ibigay ng personal. Naniwala ang hari at bigla siyang naging masaya at nakahinga ng maluwag si Kane na hindi siya naitapon sa piitan. Dumating ang gabi ng salusalo at nandoon si Kane sa pintuan na bumabati sa lahat. Dumating ang duke na may dalang seda at pareho silang nakatingin sa pulang dragon na parang mayabang. Nagpasalamat si Kane sa lahat ng dumating at nagbigay ng toast. Uminom ang mga tao ng sparkling wine at biglang namangha ang lahat. Nagkomento ang duke tungkol sa baso, sinabing kumikislap ito tulad ng kayamanan, tapos pumasok ang hari at sinabi sa lahat na mag-relax at magsaya. Tinikman niya ang sparkling wine at nagustuhan ito, pagkatapos ay tinikman ang steak at nakita itong makatas at may cheese center. Samantala, pumasok ang reyna. Sobrang excited tungkol sa toilet. Tinawag itong revolusyonaryo at humiling ng isa para sa palasyo. Sinuri ito ng hari at agad na sinabi na kailangan nila ito saan man. Namangha ang lahat, tapos inihayag ni Cullen na dumating si Corgino. Pumasok si Corgino, mayabang na nagsasalita tungkol sa kaliit ng bahay. Pero nang makita ang pulang dragon, tumahimik siya. Pumunta siya sa dining room, nakatingin sa lahat, tinikman ang sparkling wine at kahit na naguluhan siya, nagkunwari siyang ayaw dito. Tinikman niya ang steak, tinawag itong nakakadiri, pero patuloy pa rin siyang kumakain at kinuha ang sarsa mula sa kamay ni Sylvia. Naiinis si Kane, pero bumulong si Cullen sa kanya na huwag gumawa ng eksena. Nakakuha si Kane ng ideya na okay lang basta hindi siya ang nag-uumpisa ng gulo. Inalok niya si Corgino ng mga baso bilang regalo, pero naging ganid si Corgino at humiling ng lahat. Sinabi ni Kane na para ito sa lahat, pero nangako siyang may mas malaking sorpresa siya para kay Corgino. Naging excited si Corgino at pagkatapos ay inihayag ni Kane ang sorpresa. Ito ay ang hari. Nagtigilan si Corgino at sumigaw ang hari sa kanya tungkol sa pagset ng masamang halimbawa bilang isang noble, kaya't agad siyang umalis. Pero sa huli, nalaman ng hari na ginamit siya ni Kane bilang pawn at sa halip na palampasin ito, pinagsabihan niya si Kane. 2. Ilang araw ang lumipas, pumunta si Kane sa barracks at nakatagpo si Vice Captain Gazard. Sinabi niya na sinabi sa kanya na pwede niyang iwan ang kanyang monster materials doon, kaya't dinala siya ni Gazard sa isang warehouse kung saan siya makakapag-iwan. Pero sinabi ni Kane na hindi sapat ang laki ng silid. Napagtanto ni Gazard na tiyak na may dala siyang malaking bagay, tulad ng pulang dragon sa kanyang mansion. Ngunit sinabi ni Kane na hindi ito ganoon ka-impressive, isang Earth Dragon lang. Pero nagulat pa rin si Gazard. Sinabing kakailanganin ng buong grupo ng mga ranggo ng adventurers para mapatay ito. Pumunta sila sa courtyard at inilabas ni Kane ang lahat ng halimaw mula sa item box niya. Di makapaniwala si Gazard sa dami, pero mga arangk lang ito. May mga shrunk na halimaw pa siyang nakatago doon. Salamat sa mga Diyos na ginawa siyang broken pay-to-win player. Nagtataka si Gazard kung bayani si Kane o disipulo ng mga Diyos, pero sabi ni Kane, ordinaryong midget lang siya. Nagpasya si Gazard na huwag magtanong ng marami at sinabi niyang aabutin ng oras ang pagsusuri sa lahat, kaya sabi ni Kane, babalik na lang siya kapag handa na sila. Nang aalis na siya, pinigilan siya ni Gazard at humiling na tulungan ang mga kabalyero. Ipinakilala ni Gazard si Kane bilang bayani na pumatay ng 30 orc para iligtas ang prinsesa at nagtataka si Kane kung nasaan ang kapitan. Kaya sabi ni Gazard, malamang darating siya kapag nagsimula na ang mock battle. Inisip ni Kane na ang kapitan ay isang nakakatakot na halimaw, pero sinabi ni Kane na huwag mag-alala. Sinimulan nila ang mock battle, pero may isang kabalyero na nagsabing nakakahiya dahil si Kane ay isang future man lang. Kaya ibinigay ng kabalyero kay Kane ang unang galaw ng libre. Sinabing ipakita ang kaya niya. Gumamit si Kane ng boost spell, tumakbo at agad na inalis ang sandata ng kabalyero. Agad na umamin ng pagkatalo ang kabalyero at inisip ni Kane na lumabis siya, pero hinawakan siya ni Gazard at sinabi na labanan ang lahat ng kabalyero sabay-sabay. Tumigil ang laban dahil dumating si Kapitan Tiguana. Ni-rape ng mga kabalyero si Kane, niyakap siya at sinabing okay lang, akala'y isa lang siyang naligaw na bata. Humingi siya ng paliwanag kay Gazard at ipinaliwanag nito na si Kane ang bayani na pumatay ng 30 orc. Naging excited siya at hinamon siya sa isang duelo at sinabi ni Gazard na ipakilala muna ang sarili. Pero sabi niya, makikilala nila ang isa't isa sa kanilang mga espada. Akala ng mga kabalyero, walang laban si Kane dahil Master Swordsman si Tiguana. Naghanda na silang makipaglaban, pero sinabi ni Kane na mayroon lang siyang kahoy na espada. Sumenya si Tiguana at umatake, ginamit ang boost skill niya at nag-charge. Napasok sila sa laban at nagulat ang mga kabalyero na nakakasabay si Kane. Mukhang pantay sila,
Pero pinabilis pa ni Cain ang kanyang bilis, umikot sa likod niya at tinamaan siya. Naging emosyonal si Tijuana at agad na nagpasya na pakasalan siya para makuha ang legendary secret sword. Pero sabi ni Cain, masyado pang maaga dahil bata pa siya at hindi pa siya nakakakilala sa kanya. Kaya ipinakilala ni Tijuana ang sarili bilang kapitan ng Royal Knights, honorary viscount at anak ng Duke mula sa Northern Forest. Sinabi niyang huwag mag-alala sa edad dahil elf siya na mabubuhay ng hindi bababa sa 300 taon, kaya hindi magbabago ang hitsura niya sa loob ng matagal. Nagtago siya sa likod ni Gazard, sinabing malaking desisyon ang kasal at hindi sila pwedeng magdesisyon ng mag-isa, lalo na't engaged na siya kay Telezin Silk. Humingi siya ng tulong kay Gazard, pero nagkunwari lang itong natutulog. Sang-ayon si Tijuana na hindi sila pwedeng magdesisyon ng mag-isa, kaya sinabi niyang ayusin ni Gazard ang isang audience sa hari. Akala ni Cain, napakasamang ideya iyon, pero wala siyang magawa at nahatak na sumama. Pagkatapos, nakipagkita sila sa hari na nagtataka kung bakit biglang dumating si Cain. Inanunsyo ni Tijuana na gusto niyang pakasalan si Cain at tinanong ng hari kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Cain na natalo niya siya sa isang duelo at ngayon gusto niyang talunin ang kanyang Johnson. Tinanong ng hari kung sinabi ba niya ang tungkol sa kanyang ibang kasunduan, pero sinabi ni Cain na hindi niya magawa dahil dapat itong maging lihim. Ipinaliwanag ng hari na ang mga elf ay dati nang kinidnap at ginawang alipin dahil sa kanilang ganda, pero ang kanilang unang hari ay nakipagkasundo sa kanila. Ang lahi ng elf ay tinanggap at inilagay sa ilalim ng proteksyon ng kaharian at inihayag niya na si Tijuana ay parang kanilang prinsesa. Sinabi ng hari kay Tijuana na si Cain ay engaged na kay Telezin Silk. Mukhang nadismaya siya pero sinabi niyang lalo lang siyang ginanahan dito. Sinabi ng hari na kailangan niyang sumulat sa kanyang ama para sa pahintulot at umalis siya para sumulat ng liham, pero hinila si Cain para makipaglaban pa. Pagkatapos nilang umalis, nagtataka ang hari kung paano nakakapag-akit si Cain ng 3 magaganda ng sabay. Sinabi ni Gazer sa kanila ang reaksyon ni Cain nang tanungin kung siya ay disipulo ng mga Diyos at iminungkahi ng punong ministro na subukan siya gamit ang isang tiyak na aklat. Ilang araw ang lumipas, pagod na pagod si Cain at muling nakatagpo si Gazard na nagtanong kung bakit siya mukhang pagod. Sinabi ni Cain sa kanya na pinipilit siya ni Tijuana sa napakaraming dates na talagang mga laban lang nila. Nagpasalamat si Gazard sa kanya sa pagtulong kay Tijuana na maging mas malakas at inihayag ni Cain na nakuha rin niya ang titulo ng Master Swordsman. Narinig nila ang boses ni Tijuana at sinubukan ni Cain na tumakas, pero hinila siya ni Gazard na sinabing gusto siyang makita ng hari. Akala ni Cain na siya ay may problema, pero ipinakita ng hari sa kanya ang isang aklat na may emperor-level magic na ipinasa sa royal family na sinasabing isinulat ng unang hari. Sinuri ni Cain ito at namangha na may isa pang antas ng magic, pero inihayag ng hari na walang makabasa nito dahil nakasulat ito sa Japanese. Napagtanto ni Cain na nagkamali siya. Naisip na ang unang hari ay tiyak na muling isinilang mula sa Japan. Tinanong ng hari ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Cain at hindi na niya ito maitatago. Kaya ipinaliwanag niya na siya ay muling isinilang na may mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Nagtataka si Garm kung siya talaga ang kanyang anak at sinabi ni Cain na siya nga dahil sinabi ito ng mga Diyos. Lahat ay nagulat na nakatagpo siya sa mga Diyos at naaalala niyang nakatagpo ng lahat ng 7 sa kanyang pagbibinyag. Hindi makapaniwala ang hari at humiling silang makita ang kanyang status, kaya binuksan niya ang kanyang tunay na status window na nagulat sa lahat sa kanyang level 10 blessings at titulo bilang pinili ng Diyos. Sinabi ng hari na lahat sa mundo ay yuyuko sa kanya, pero ayaw ni Cain nito dahil masaya siya sa kanyang mga pakikipagsapalaran at sa mga taong nakilala niya, kaya gusto niyang tratuhin siya ng pareho. Sumang-ayon ang hari, pero nagbiro na maaari siyang maging hari kung gusto niya. Nagsalita si Tijuana na may liham mula sa kanyang ama na pumapayag sa kasal, kaya hinila niya si Cain at dinala siya sa courtyard. Inutusan ng hari ang lahat na itago ang lihim ni Cain. Umaasang siya ang magpoprotekta sa bansa. Nang maglaon, nalaman ni Telus at Silk ang tungkol sa kanyang engagement kay Tijuana at nagalit sila sa simula pero tinanggap ito. Sinasabing huwag niyang tanggapin ang bawat alok na dumating sa kanya tulad ng fan mail. Biglang pumasok si Tijuana na hinahanap siya, nais na ibahagi ang kanilang pag-ibig at tinanong siya ng mga babae kung ano ang ibig sabihin nito. Pero nahila siya palayo habang sinisikap ipaliwanag na laban lang ito. Matapos ang matagal, binuklat ni Cain ang aklat ng unang hari at natagpuan ang mensahe na nagsasabing kung mababasa niya ito, mula rin siya sa ibang mundo, kaya ang aklat ay kwento ng hari. Ang pangalan ng hari ay Yuya. Nagkaroon siya ng aksidente at akala niya patay na siya, pero hindi tulad ni Cain, napanatili niya ang kanyang orihinal na katawan. Nahuli siya ni Telus at Sil na nag-aaral at tinanong kung nag-aaral siya para sa mga pagsusulit at nagtanong kung pwede silang sumama, pero sabi ni Cain abala siya. Nakasalubong niya si Tijuana na gustong makipaglaban muli, pero humingi siya ng tawad at tumakbo palayo sa kanya. Kinabukasan ay kaarawan niya,
kaya nakakuha na siya ng sapat na edad para magparehistro bilang adventurer. Pumunta siya sa guild at tiningnan ang lugar, kung saan napansin ng isang adventurer na ito ang unang beses niya at sinabi nitong mag-ingat siya. Pagkatapos ay umalis ang lalaki, pero parang nakita na siya ni Kane. Nagtataka siya kung dapat bang ilagay na baron siya, pero iniwasan na lang ito para maging maingat sa kanyang pagkakakilanlan. Matapos ang ilang minutong nakaboboring na paperwork, natapos din niyang puna ng form. Sinabi niya na nagsisimula siya sa J-rank at naalala niyang ang mga guro niya ay D-rank. Habang nagpapaliwanag siya, may mga adventurer na huminto at sinabing huwag sayangin ang oras sa future man. Isang malungkot at pangit na loser ang sumubok na sipa si Kane, pero nakaiwas siya. Ang kasama ng lalaki ay sumugod at nakaiwas din si Kane. Mukhang tanga silang dalawa at umabot ang unang lalaki sa kanyang espada nang biglang sumingit ang adventurer na may pulang buhok. Nakilala nila siya bilang Claude mula sa Ice Flame at tinanong ni Claude kung gusto nilang makipaglaban. Nagpasalamat si Kane kay Claude sa pagligtas sa kanya at sinabi ni Claude na makikita niyang malakas siya sa kanyang galaw. Nag-order sila ng inumin at umupo upang magsaya nang tanungin ni Claude kung paano siya naging ganun kalakas. Tinanong ni Kane ang tungkol sa Ice Flame na nabanggit kanina at sinabi ni Claude na ito ang kanyang party dahil habang gumagamit siya ng apoy na espada, ang kanyang asawa ay gumagamit ng yelo. Na-impress si Kane dito. At sinabi ni Claude na ang unang hari ay Ses S na may itim na card. Biglang pumasok si Lena, asawa ni Claude, at sinampal si Claude sa ulo dahil sa pag-inom. Mabilis na nagpakilala si Kane at sinabi na tinulungan siya ni Claude, kaya inisip ni Lena na cute siya at nag-alok ng tulong. Pagkatapos ay hinila si Claude sa tainga. Tiningnan ni Kane ang quest board kung saan nakita niya ang mga cargo transport, pero gusto niyang makipaglaban sa mga halimaw. Nakita niya ang isang goblin quest na walang limitasyon sa pagpatay at naisip na perpekto ito nang makasalubong niya si Tijuana. Sinabi ni Gazard na nag-iensayo sila sa gabi at tinanong ni Tijuana kung ano ang ginagawa ni Kane. Sabi niya ito ang kanyang unang quest, kaya nagpasya siyang sumama si Tijuana at sinabi kay Gazard na siya na ang bahala sa training. Agad na sinubukan ni Kane na tumakas, pero hinila siya ni Tijuana at tumakbo sila papuntang gubat. Habang masaya si Tijuana na hinahatak siya at tinatanong kung nasaan ang mga goblin, ginamit ni Kane ang kanyang search skill at nakita ang ilan sa unahan. Nakita nila ang isang lalaki na napapaligiran ng mga goblin kaya tumakbo sila roon at ginamot ni Kane ang lalaki. Ngunit, matapos talunin ni Tijuana ang marami, may mga bagong goblin na dumating, kaya't pinatibay ni Kane ang kanyang lakas gamit ang magic at parang nagiging isa sila. Madali niyang pinutol ang natitira, ngunit may lumabas na higanteng goblin at pinutol niya ito sa gitna. Nagsimula siyang mangarap tungkol sa kanilang kasal at humiling kay Kane na purihin siya, ngunit biglang may lumabas na berdeng butiki. Sinabi ni Kane na ilabas ang nasugatang lalaki at siya na ang bahala. Binulag niya ang mga butiki gamit ang spell ng liwanag at sinundan ito ng mga haligi ng yelo na sumabog mula sa lupa. Pagkatapos, sinuri ng mga guro ni Kane ang lugar kung saan naroon ang mga berdeng butiki. Ngunit ang natagpuan nila ay isang higanteng butas. Nagulat si Kane sa guild at tinanong kung maaari niyang ipasa ang mga berdeng butiki na parang maruming damit. Nagulat si Tia dahil ang mga quest ng berdeng butiki ay karaniwang si rank at napatay niya ang Triton sa mga ito. Kaya tumakbo siya upang kunin ang pinuno. Nakipagkita ang pinuno, si Cedric, kay Kane at sinabi na abala ang guild master, kaya siya na ang bahala. Naramdaman niyang walang paraan na makakapatay ang isang baguhan ng berdeng butiki. Sinabi ni Kane na talagang natalo niya ang mga ito, ngunit inisip ni Cedric na isa siyang magsasaka na nanlilinlang para sa gantimpala at nagpasya na bawiin ang kanyang card. Pagkatapos, pumasok ang guild master, si Edin. Ipinaliwanag ni Cedric ang sitwasyon, ngunit tumawa ang guildmaster at sinabi kay Cedric na marami pa siyang dapat matutunan. Hindi makapaniwala si Cedric na nasa panig ni Kane at pagkatapos ay tinawag ng guildmaster ang kanyang bisita, si Tijuana. Niyakap siya ni Tijuana at tinawag siyang kanyang asawa na nag-iwan kay Tia at Cedric na lubos na nalilito. Tinanong ni Kane kung ano ang ginagawa niya roon at sinabi niyang pumunta siya upang pag-usapan ang mga goblin at berdeng butiki. Sinabi ni Edin na si Kane ay isang baron at ang taong nagligtas sa prinsesa. Ngunit hindi makapaniwala si Cedric dahil walang nakasulat tungkol dito sa form. Ngunit sinabi ni Kane na iniwan niya ito dahil ayaw niyang makakuha ng espesyal na pagtrato. Pagkatapos, sinabi ni Edin na kung pakasalan ni Kane si Tijuana, magiging bayaw siya na nagulat kay Kane dahil ngayon lang niya nalaman na ang guildmaster ay kapatid ni Tijuana. Nakiusap si Cedric para sa tawad at sinabi ni Tijuana na dapat siyang parusahan dahil sa pag-insulto sa isang maharlika. Ngunit tinanggap ni Kane ang paghingi ng tawad at sinabi sa kanya na huwag magmadali sa mga konklusyon. Tinanong ni Kane ang tungkol sa berdeng butiki at nagpasya si Edin na itaguyod siya sa C-rank. Pagkatapos ay nagprotesta si Tijuana na mas malakas siya, kaya itinaas siya ni Edin sa isang ranggo, kahit na kailangan niyang harapin ang ilang mga bandido muna.
Si Tia at Cedric ay naguguluhan tungkol sa isang araw na pagtaas ng ranggo at sinabi ni Edin sa kanila na ayusin ang mga papeles. Matapos silang umalis, humingi ng tawad si Edin para kay Cedric, ngunit sinabi ni Kane na ayos lang. Inamin ni Edin na nag-aalala siya nang marinig na nakipag-ugnayan ng kanyang kapatid, ngunit mas naging magaan ang pakiramdam niya pagkatapos makilala si Kane at sinabi sa kanya na alagaan siya. Samantala, pinapanood at nagtatawanan ang mga Diyos sa lahat. Nagtataka sila kung ang paggawa sa kanya ng ganito kalakas ay isang pagkakamali. Ngunit sinabi ni Zenom na kailangan pa niyang maging mas malakas dahil may isang tao na nagngangalang Eren na malapit nang makawala mula sa isang selyo na 300 taon na ang nakalipas. Nababahala sila sa kung ano ang mangyayari kapag siya ay nakawala, kaya't naisip nila na kailangan ni Kane na mag-ensayo sa isang tiyak na guro upang maabot ang susunod na antas. Sa palasyo, tinanong ang babae na mag-aral muli kasama si Kane, ngunit biglang pumasok si Tijuana na nagsasabing nag-enjoy siya sa kanilang date sa gubat at dapat silang mag-date sa beach sunod. Agad na napagtanto ng mga babae na tinanggihan sila ni Kane para makasama si Tijuana. Kaya sinabi nilang may utang siyang date sa kanila at pinagsabihan siyang magmakaawa. Ngayon ang entrance exam ng akademya, kaya nagmamadali siyang lumabas at sinabi sa kanya na huwag mag-alala dahil hindi siya mahuhuli. Sa daan, napansin niyang wala siyang kilalang pangalan sa listahan. Pagdating sa silid, nagtataka siya kung nag-exam sina Telus at Silk sa ibang lugar. Pumasok ang taga-suri at sinabi nilang may 2 oras sila at nagbabala na ang mga mandaraya ay agad na itinataboy. Maya-maya, napansin ng taga-suri na nakarelax siya at tinanong kung anong nangyari, pero sinabi niyang tapos na siya. Pagkatapos ng pagsusulit, lumipat sila sa courtyard para sa pagsusuri ng mahika at sinabi ng taga-suri na tamaan ang target gamit ang pinakamalakas na spell nila. Unang lumaban ang isang bata at nagdasal para sa fireball, pero kasing lakas ito ng kay Yamcha laban sa Saibomen. Gagamit sana siya ng Inferno spell, pero naisip niyang masama iyon, kaya't nag-channel siya ng kanyang Inner Azula at gumawa ng asul na fireball at winasak ang buong pader. Hindi makapaniwala ang taga-suri, kaya't sinubukan ni Kane na ipaliwanag ang sarili habang tinitingnan ng taga-suri ang lugar at sinabi nilang lumipat sa pagsusulit ng espada. Nagulat si Kane nang makita si Claude, na nagtanong kung ano ang ginagawa niya roon. Gusto ni Claude na maging kalaban niya, pero sinubukan ni Kane na tumanggi hanggang sinabi ng taga-suri na siya ang pinakamataas na ranggo. Naghanda silang makipaglaban at sinabi ni Claude na ipakita ang kaya niya. Naisip ni Kane na dapat malakas si Claude dahil A-rank siya, kaya ginamit niya ang boost skill at nagsimulang umatake. Nagpalitan sila ng mga suntok at hindi makapaniwala ang iba sa bilis ng kanilang galaw. Na-impress si Claude at sinabi na mas malakas si Kane kaysa sa ibang taga-suri. Masyadong na-excite si Claude at ginamit ang sarili niyang boost, kaya't mas bumilis sila hanggang pinigilan sila ng taga-suri dahil sobrang extreme na ni Claude. Sinabi ng taga-suri na sapat na ang nakita niya at sinabi kay Kane na umuwi na at maghintay ng resulta. Bumalik siya at tinanong siya ni Sylvia kung paano ito. Sinabi niyang maayos ang lahat at gusto niyang magdaos ng party. Sinabi niyang maaga pa pero umuungal ang tiyan niya kaya't nagmadali siyang gumawa ng pagkain. Sa palasyo, tinanong ng hari si Kane tungkol sa pinsala. Sinabi ni Kane na sinabi ng taga-suri na pwede siyang gumamit ng buong lakas dahil sa hadlang, pero kahit sa simpleng mahika, sumabog pa rin ang mga bagay. Nagulat ang hari na kaya niyang gumamit ng mahika ng emperador, pero sinabi ni Kane na hindi siya sigurado kung ano ang mangyayari sa paligid niya kung ginamit ito, at nagtanong kung may lugar para magpraktis, pero sinabi nilang wala talaga. Sinabi ni Kane na nag-check-in siya sa timog na pasukan at inutusan siya papunta sa kanyang silid. Nang marinig iyon, tinanong ng hari kung bakit may hilaga at timog na pasukan ng akademya at agad na napagtanto ni Kane ang kanyang pagkakamali. Ang hilagang pasukan ay para sa mga maharlika at napunta siya sa pagsusulit kasama ang mga karaniwang tao. Sinabi ng duke na nagdulot ito ng problema sa punong guro. Sa isang flashback, sinabi ng punong guro sa kanya na may issue sa pagpapalabas ng mga resulta dahil may karaniwang tao na nakakuha ng perpektong marka sa nakasulat na pagsusulit, winasak ang lugar ng pagsasanay at nakipaglaban ng pantay sa isang rango A na adventurer. Sa kasalukuyan, lumabas na ang mga resulta, kaya't hinanap ni Kane ang kanyang pangalan at sinabi ni Silk na siya ang nasa itaas, si Telus ang pangalawa at siya ang pangatlo. Agad na tumakbo ang kanyang kapatid na babae, masayang-masaya na makita siya. Humanga siya na siya ang number 1 at hiniling ang swerte sa kanyang talumpati. Dahil ang nangungunang estudyante ay palaging nagbibigay nito sa seremonya ng pagpasok. Nais ni Kane na si Telus na lang ang gumawa nito, pero sinabi ni Rain na wala siyang pagpipilian, kaya umuwi si Kane. At sobrang saya ni Sylvia na nakapasa siya.
Sinabi niyang kailangan nilang ipagdiwang at magluluto siya para sa 100 tao, kaya tumakbo siya at iniisip ni Kane na sobra na ito, pero naisip na magandang okasyon ito para maging masaya. Sa araw ng seremonya, dumating ang kanyang mga magulang para manood habang nakasama niya si Telus sa sutla na sa tingin ay cute siya sa kanyang uniforme. Naiinggit ang ibang estudyante dahil nakaupo siya sa gitna nila at tinawag ng punong guro si Kane para sa kanyang talumpati. Ipinakilala niya ang kanyang sarili, sinabi na nagkamali siya sa pagsusulit pero umaasa siyang maging kaibigan ng lahat at umaasang magkakasundo sila, kaya't pumalakpak ang mga estudyante. Lumabas ang hari upang batiin ang lahat. Binanggit ang ilang hindi pangkaraniwang estudyante at naramdaman ni Kane na parang pinapagalitan siya. Pagkatapos ay pumunta sila sa kanilang unang klase at ipinakilala ng guro ang kanyang sarili at sinabi sa kanila na isipin ang kanilang hinaharap at pumili ng kurso. Gusto ni Kane ng pakikipagsapalaran pero ayaw ng mga babae ng ganoon. Sinabi ni Telus na dahil siya ay baron, kailangan niyang matutunan ng mga bagay ng maharlika, hindi ang mga bagay ng mga talunan, kaya't pinili niya ang maharlika, pakikipagsapalaran, at mahika. Tinanong niya kung ano ang pinipili nila, at sinabi ni Telus na maharlika at panloob na mga usapin. Tinanong ni Kane kung bakit panloob na mga usapin, at sinabi niya na gusto niyang tumulong sa pamamahala ng kanyang nasasakupan balang araw, at pinili ni Silk ang maharlika at kalakalan. Habang umaalis sila sa klase, nakita ni Kane ang ilang mga bully na nananakit sa isang babae, at napansin niya ang kanyang tainga at napagtanto na si Parma ito. Ang mga bully ay sinahabit at ang kanyang matabang grupo na pinapahirapan siya dahil sa pagiging halimaw at sinasabing hindi siya nababagay dahil sila ay mga maharlika. Dumating si Kane at sinabi na ang mga maharlika at karaniwang tao ay pantay-pantay sa paaralan. Wala nang pakialam si Habit pero nang mapagtanto na si Kane ito, naalala niyang nakuha niya ang kanyang pagkatalo. Tinanong ng mga lalaki kung bakit siya nakikisama sa karaniwang tao. Pero sabi ni Kane, kaibigan lang niya ito. Nangako si Habit na papakialaman ang pamilya ni Parma. Pero dumating ang mga babae at lumuhod ang mga lalaki at humingi ng tawad, saka umalis. Nagpasalamat si Parma kay Kane. Ngunit biglang nagtanong ang mga babae tungkol sa relasyon nila. Inutusan siyang lumuhod habang nakikipag-usap sila kay Parma, saka narinig niyang may nagsabi na bisitahin ang aklatan. Nagpasya siyang tingnan ito, pero nang buksan ang pinto, na-teleport siya sa ibang silid kung saan nakilala niya ang isang lalaki na nag-alok sa kanya ng kape. Tinanong ni Kane kung sino siya at paano may kape dito. Sabi ng lalaki na naghihintay siya at tinawag siyang Kazuya, pangalan niya mula sa nakaraang buhay. Binigyan siya ng kape at gustong-gusto ito ni Kane, sabing hindi siya nakatikim ng kape sa loob ng 9 na taon. Ipinakilala ng guwapong lalaki ang sarili bilang Yuya at nakilala siya ni Kane bilang unang hari mula sa mga aklat ng kasaysayan. Ang problema ay dapat patay na si Yuya sa loob ng mahigit 300 taon, kaya nagtataka si Kane kung isa lang itong magalang na multo. Tumawa si Yuya at sinabi kay Kane na tingnan ang kanyang stats, kaya binuksan ni Kane ang status window at nag-blue screen nang makita ang pamagat na Diyos ng paglikha. Ipinaliwanag ni Yuya na ito ay ibang mundo na kanyang nilikha, kaya itinuturing siyang Diyos ngayon, na dahilan kung bakit pareho pa rin ang hitsura niya matapos ang 300 taon. Sinabi rin niya na nakipag-usap na siya kay Zenum, at gusto ng ibang Diyos na sanayin si Kane. Akala ni Kane ay sobra na siyang makapangyarihan, pero sinabi ni Yuya na subukan niyang kunin ang cookie sa kanyang kamay. Sinubukan ni Kane at madali siyang pinigilan ni Yuya. Nagbigay siya ng paalala na marami pa siyang dapat gawin. Tinanong ni Kane kung bakit kailangan pa niyang lumakas at sa wakas ay ipinaliwanag ni Yuya na may isang masamang Diyos na nagngangalang Eren na malapit nang bumalik. Mga 300 taon na ang nakalipas, ginamit ni Eren ang isang orakulo para guluhin ang mga tao sa buong mundo. Nagdulot ng takot sa kanilang isipan hanggang sa magsimula silang mag-away. Nagawa ni Yuya at ng kanyang mga kaibigan na selyuhan si Eren noon, pero humihina na ang selyo at ang pagbabalik niya ay usaping oras na lang. Tinanong ni Kane kung bakit hindi na lang siya muling selyuhan, pero sinabi ni Yuya na ang pagiging Diyos ay may nakakainis na patakaran na hindi na siya pwedeng makialam ng direkta sa mundo, kaya kay Kane ang trabaho. Sinabi rin niya na mahalaga ang nakaraang buhay ni Kane sa usaping ito, pero bago siya makapagpaliwanag pa, bigla silang napunta sa karagatan. Inihagis ni Yuya kay Kane ang isang espada at sinabi na ang natitirang kwento ay pwedeng maghintay hanggang matapos ang kanyang pagsasanay. Binigyan din siya ni Yuya ng isang kompas na nagtuturo pabalik sa bahay at sinabing patuloy na lumakas dahil kailangan niyang maabot ang level 600 kung gusto niyang magkaroon ng pagkakataon laban kay Eren. Nasa level 300 lang si Kane, kaya matagal pa ito at nag-aalala rin siya na baka mamiss ang klase dahil sa isang paraan nakalista pa rin ang paaralan habang bumabalik ang masamang Diyos. Sinabi ni Yuya na huwag mag-alala dahil 1 taon dito ay 1 araw lang sa bahay. Pagkatapos na batiin siya ng good luck, nawala si Yuya, iniwan si Kane na mag-isa sa tutorial. Sinundan ni Kane ang kompas papunta sa isang gubat,
kung saan parang lahat ng halimaw sa lugar ay nagkasundo na mukhang tanghalian siya ngayon. Sa totoong mundo, bumisita sina Telus at Silk sa mansyon ni Kane matapos mapansin na hindi siya pumasok sa paaralan. Nababahala si Sylvia na baka may masamang nangyari pero nagtitiwala si Telus kay Kane at nagpasya siyang maghintay. Samantala, kabaligtaran ang nararanasan ni Kane. Nahuli siya ng isang halimaw matapos ang isang brutal na laban at sobrang pagod na siya na parang natitira na lang ang kanyang lakas. Pero nagawa pa rin niyang patalsikin ito gamit ang mahika bago bumagsak sa lupa. Lumipas ang mga buwan sa gubat at nag-iisip si Kane kung makakalabas pa siya sa lugar na ito. Nang marinig niya ang isang umiiyak, pinilit niyang bumangon at sinundan ng tunog hanggang makita ang isang sugatang halimaw. Naisip niyang tapusin na ang paghihirap nito pero naalala niyang lagi niyang gustong protektahan ang mga tao. Kaya ibinuhos niya ang lahat ng mahika na mayroon siya para pagalingin ito at agad na nawalan ng malay. Habang natutulog si Kane, pinoprotektahan ng halimaw ang iba pang mga halimaw. At nang magising si Kane, tumalon ito sa kanya at sinimulang dilaan siya na parang matagal na silang magkaibigan. Dahil pareho silang naiiwan, inanyayahan ni Kane ito na sumama, pinangalanan itong Haku at naglakbay silang dalawa. Dahil kay Haku, may kasama na si Kane at pinapaalala nito sa kanya na hindi pwedeng sumuko dahil may mga tao pa siyang dapat protektahan. Pagkalipas ng ilang panahon, nakabalik si Kane sa bahay at sinalubong siya ni Yuya. Sinasabi kung gaano na siya lumago. 4 na taon na ang lumipas at nagulat din si Yuya nang makita si Haku. Kinilala ito bilang isang Fenrir, isang banal na halimaw at iminungkahi na bumuo sila ng kontrata. Sinubukan ni Kane ito at nawala si Haku pero sinabi ni Yuya na maaari na niyang tawagin ito anumang oras. Ipinakilala siya ni Yuya sa kanyang susunod na guro, si Durain. Sinabi ni Durain na hindi pa siya sapat na malakas dahil mas malakas si Eren kaysa kay Yuya na mas malakas sa kanya. Pagkatapos, nagsimula ang pagsasanay at ginamit ni Cain ang kanyang boost skill pero nakaiwas si Durain at tinamaan siya ng isang suntok. Nang magising si Cain makalipas ang ilang oras, dinala siya ni Durain at nakilala niya ang asawa ni Durain, si Ruri. Mayroon silang pet na dragon na tinatawag na Gin at natuwa si Cain, gustong makipagkaibigan dito. Pero nagalit si Haku at tumalon sa kanya dahil parang may problema siya sa dragon. Sumama si Cain sa kanila para kumain at nagsimula siyang umiyak dahil ito ang unang tunay na pagkain na natikman niya sa loob ng 4 na taon. Samantala, nagbebake sina Telus at Silk, nag-aalala kay Cain ngunit natututo kung paano siya pasayahin pagbalik niya. Patuloy na nakikipaglaban si Cain kay Durain at araw-araw siyang natatalo. Pagkalipas ng 1 taon, patuloy pa rin siyang natatalo at nagtataka si Durain kung paano niya matatalo si Eren. Naalala ni Kane si Yuya na ipinaliwanag na si Eren ang dating Diyos ng kasiyahan sa ibang mundo. Nagulat siya na may 8 Diyos noon. At sinabi ni Yuya na ginamit ni Eren ang isang orakulo para pilitin ang lahat sa isang laro ng kamatayan. Kung siya ay babalik, mangyayari ulit ito at lahat ng kilala ni Kane ay mahuhulog dito. Ibinulgar din ni Yuya na konektado si Eren sa nakaraang buhay ni Kane dahil pinatay ni Eren ang kanyang mga magulang, sina Seiya at Megumi na tinawag bilang mga bayani. Hindi makapag-interfere ng direkta ang mga Diyos, kaya binigyan nila ang 3 ng isang orb para selyuhan si Eren. Nakipaglaban sila sa kanya, pero hindi naapektuhan si Eren ng mahika ni Megumi. Sinalakay nina Yuya at Seiya si Eren at nakuha nilang putulin ang braso nito. Pero pinatay ni Eren si Megumi gamit ang magic. Inactivate ni Seiya ang kanyang ultimate skill at sumugod, pero nasaksak siya. At sinamantala ni Yuya ang pagkakataon para seal si Eren, pero namatay si Seiya sa proseso. Naisip ni Kane na iligtas ang mga mahal niya, kaya napagtagumpayan niya si Durain at natapos ang kanyang training, bumisita siya sa mga libingan ng kanyang mga magulang at sinabi ni Yuya na palagi silang nag-aalala sa kanya. Nagpasalamat si Kane kay Yuya sa pag-aalaga sa kanila at ipinakita ni Yuya ang cookie na kinuha ni Kane ngayon. Nagmungkahi si Yuya ng kape pero sabik si Kane na bumalik at sinabi ni Yuya na ang laki ng pagbabago sa kanya pero bumalik si Kane sa kanyang dating itsura. Sinabi ni Yuya na alagaan si Haku at sinabi ni Deering na isama si Gin. Nagtatag si Kane ng kontrata dito, nagpasalamat sa kanilang dalawa at naghanda ng bumalik. Nagtapon si Yuya ng espada sa kanya at sinabi na ibigay ito sa hari, pagkatapos ay nagteleport si Kane at muling nagpakita sa kanyang mansyon. Masayang-masaya ang mga babae na makita siya at humingi siya ng tawad sa pag-aalala nila pero sinabi ni Telus na nagtitiwala silang babalik siya kaya natutunan pa nilang gumawa ng cookies para sa kanyang pagbabalik. Sinalubong siya sa bahay at si Kane ay sumabak sa cookies na parang baliw. Nang maglaon, nakipagkita si Kane sa hari at sinabi na nakilala niya si Yuya sa ibang mundo. Sa simula, nagduda ang hari hanggang ipakita ni Kane ang espada na ibinigay ni Yuya kaya naniwala sila sa kanya. Binasa ng hari ang liham mula kay Yuya at nalaman na sinanay siya nito. Naalala ni Kane kung paano siya iniwan sa gubat kasama ang mga mabangis na halimaw at pinagbubugbog araw-araw sa loob ng 5 taon.
Nagulat ang hari, nagtatanong kung paano siya nagsanay sa loob ng 5 taon. Pero ang duke ay natatawa lang sa kanya tulad ng dati. Binanggit ng duke na habang wala siya, ang guild ay naghahanap sa kanya dahil hindi siya kumuha ng anumang quests mula nang maging ranked, kaya baka kanselahin ang kanyang registration. Nag-alala si Cain at agad na pumunta sa guild. Nakilala niya si Edin na nag-explain na nang itinaas siya sa ranggo. Sinabi sa kanya na kailangan niyang alisin ang ilang bandido. Sinabi ni Cain na abala siya sa akademya, pero sinabi ni Edin na may time limit o makakansela ang kanyang registration. Tinanggap ito ni Cain at sinabi ni Edin ang tungkol sa isang grupo ng mga bandido na nagdudulot ng problema sa daan patungo sa kabisera. Nasa mga tem sila, pero sa tingin niya kayang-kaya ito ni Cain dahil siya ang pinakamalakas sa lungsod. Nagteleport si Cain sa daan at lumipad upang maghanap mula sa itaas. Nakita niya ang mga bandido na sinusubukang nakawin ang isang karwahe at nagpunta upang tumulong. Nakita niya ang kanyang mga dating guro na sina Nina at Millie na nagbabantay sa karwahe kasama ang ama ni Parma bilang kanilang kliyente. Nasugatan si Millie, kaya agad niya itong ginamot. Nagtatawanan ang mga bandido sa kanya dahil siya ay maliit, pero naghahanda si Cain na parusahan sila sa pananakit kay Millie. Tinapos niya silang lahat nang hindi man lang nahirapan. May isa na tumalon sa kanya at ipinadala niya ang lalaki sa gulag. Nahuli ang lahat ng bandido at tinanong ni Millie kung bakit siya nagpakita. Sabi niya, nasa misyon siya at nagulat ang mga babae dahil para lang iyon sa sirang pataas at dapat ay nagparehistro na siya. Ipinakita ni Cain na may ranggo na siya at hindi sila makapaniwala na nilaktawan niya ang lahat. Naka-lock up ang mga bandido sa isang kulungan at dinala habang ang grupo ay pumunta sa item shop para ihatid si Parma's dad. Tumakbo si Parma, masaya na ligtas ang kanyang ama at mas nagulat nang makita si Cain. Akala niya dapat ay nag-e-enjoy siya sa kanyang day off, pero nagtatrabaho pa rin siya habang ginagawa ang mga bagay ng baron, kaya ang mga paratang na walang trabaho ay talagang nabasag. Nagulat si Millie nang marinig na na-promote si Cain bilang baron at nag-isip kung dapat ba siyang kumilos ng may respeto, pero sinabi ni Cain na walang nagbago. Tinuturing pa rin niya silang guro, kaya maaari pa rin siyang tawaging Cain. Nagsimula si Millie na pag-usapan kung gaano siya lumaki at sinabi pang mukhang tunay na adulto na siya ngayon. Para ipagdiwang ang normal na obserbasyong ito, hinila siya ni Millie sa adult heaven sa pamamagitan ng pagdikit ng kanyang mukha sa kanyang mga melons muli. Nakaligtas si Cain bago pa lumala ang sitwasyon. Sinabing kailangan pa niyang bumalik sa guild, pero agad siyang sinundan ng mga babae. Sa guild, isinusumite ni Cain ang misyon at nagulat si Tia na natapos na niya ito. Nais na niyang tawagin ang guildmaster nang ang ilang adventurers ay nagsimulang mang-abala kay Millie at Nina. Sinubukan ng mga babae na huwag pansinin sila, pero isa sa mga lalaki ay hinawakan si Millie, kaya pumasok si Cain. Nakilala siya ng mga lalaki agad, naaalala ang nangyari noong nakaraan at agad silang sumuko na parang mga duwag. Dumating si Claude at tumakas muli ang mga troublemakers. Nakita ni Claude si Cain na kasama si Millie at inihayag na siya ay nakababatang kapatid niya na nagulat kay Cain. Kumuha ang grupo ng mga inumin at tinanong ni Claude kung ano ang ginagawa nila. Ipinaliwanag ni Millie na sinagip sila ni Cain mula sa isang grupo ng mga bandido at pinagsisipa ang mga ito. Sinabi rin niya na siya ay isang rank adventurer na. Nagulat si Claude dahil ilang araw pa lang nag-sign up si Cain, pero naalala ang kanilang mock fight at napagtanto na iba na ang katawan ng lalaki noon. Tinanong ni Millie kung paano patuloy na lumalakas si Cain ng mabilis at nag-isip si Cain ng dahilan dahil ang pagpapaliwanag na dinukot siya ng mga Diyos para sa training arc ay mukhang sobrang baliw. Sa kabutihang palad, naalala ni Millie na pinatay niya ang isang pulang dragon noong bata pa siya. Kaya tinanggap ng lahat na si Cain ay palaging sobrang lakas ng walang dahilan. Humanga si Claude dahil ang mga pulang dragon ay SS ranked. Ipinakita ng mga babae ang mga magic bags na ginawa ni Cain para sa kanila at tinanong ni Lena kung gaano karami ang kayang ilaman. Sabi ni Millie na hindi pa niya ito napuno, pero sinabi ni Cain na kayang maglaman ng buong mansyon. Nagselos si Lena, tinawag ang mga ito na pambansang kayamanan, at pinilit si Cain na bigyan siya ng isa. Nangako siyang gagawa para sa kanya, at nagpasalamat siya bago mawalan ng malay, kaya sinabi ni Claude na siya ay nahihilo. Napagtanto ni Cain na na-miss niya ang isang buong linggo ng klase at kailangan na niyang tumigil sa pag-skip, kaya tinanong ni Claude kung bakit siya pa rin pumapasok kahit baron na siya. Pero sinabi ni Cain na marami pa siyang dapat matutunan. Tinawag siya ni Nina na mabait at nag-alok ng yakap, pero tumakas si Cain. Dumating si Tia at sinabi na nasugatan ng adventurer na dapat magturo sa akademya, kaya't interesado si Claude at nag-alok ng tulong. Kinabukasan, may klase ng mahika si Cain at gustong subukan ang mga bagong spell mula kay Yuya, pero pinigilan siya ng guro. Hindi siya pinapayagang gumamit ng nakakaataking mahika dahil sa nangyari noong nakaraan. Inanunsyo ng guro na nasugatan ang regular na guro at ipinakilala sina Claude at Lina bilang mga guest instructor. Inutusan ni Claude ang lahat na ilabas ang kanilang guild cards at lahat sila ay bronze dahil bago pa lang.
Gustong ipakita ni Claude ang gold card ni Kane, pero iniisip ni Kane na magiging mas isolated siya, kaya't sinabi niyang nakalimutan niya ito. Lumipat sila sa labas, at nagsimula si Claude na sanayin ang mga estudyante isa-isa. Excited si Kane na ipakita ang kanyang kakayahan, pero patuloy na nakikipaglaban si Claude sa iba. Bahagi ito ng plano para ipakita si Kane bilang bayani sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas ni Claude. Naghihintay si Kane ng may kaba, at sinabi ng isa pang estudyante na pumasok siya sa pila. Tinalo ni Claude ang lahat, at si Kane ang huli, kaya't nagsimula silang maglaban, pero tumunog ang kampana. Humingi ng tawad si Claude at nangakong makikipaglaban sa susunod, pero sinabi ng guro na hindi kayang dalhin siya muli dahil nagastos na ang budget sa pag-aayos ng gulo ni Kane. Nang gabing iyon, galit si Kane at nagwala sa gubat. Akala ng mga gwardiya na inaatake sila ng prinsipe ng kadiliman at nag-alarm. Nagmadali si Garm upang imbestigahan, at huminahon si Kane at nag-teleport pa uwi na iwan ang kanyang panyo. Dumating ang kanyang ama at nakita ang isang malaking butas kasama ang panyo. Kinabukasan, tinawag ng hari si Kane at sinabi sa kanya ang tungkol sa natagpuan ng kanyang ama. Akala nila ito ang prinsipe ng kadiliman at gustong makipag-ugnayan sa ibang mga bansa, pero inamin ni Kane na siya iyon. Pinagsabihan siya ng hari at pinagsabihan siya ng kanyang ama pag-uwi niya. Samantala, sa isang yungib, kinuha ng isang goblin ang bahagi ni Eren at nilunok ng isang dragon na naging sisidlan para kay Eren at nangako ng paghihiganti sa ibang mga Diyos. Sa akademya, nagsimula ang klase ni Kane sa pag-aaral ng summoning magic. Tinawag ng guro ang kanyang pangalan at agad na inisip ni Kane na itinataboy siya upang mag-aral mag-isa muli. Pero sa pagkakataong ito, sinabi niyang hindi sila gumagamit ng attack magic kaya makakasali siya sa klase. Napakababa ng pamantayan kaya't natuwa si Kane na mapasama. Ang kanilang guro ay isang mage mula sa palasyo na nagngangalang Grat. Ipinaliwanag niya na may dalawang uri ng summoning magic. Ang isa ay nagpapahintulot sa mga tao na makipagkontrata sa halimaw na kanilang nakikita, habang ang isa ay gumagamit ng magic circle upang tumawag ng isa. Ang aralin ngayon ay tungkol sa magic circle, kaya't lahat ay nakakuha ng talisman. Ang mga estudyante ay nagpalitan sa pagtawag ng mga halimaw. May isang lalaki na tumawag ng malaking halimaw pero tumanggi ito sa kontrata at nawala. Ipinaliwanag ni Grat na kulang siya sa magic para mapasunod ito. Ngayon ay turn na ni Kane at siya'y kinakabahan dahil sa huli niyang summoning. Nagkagulo ang lahat. Sinabi ni Grat na huwag mag-alala dahil mawawala lang ang halimaw kung mabibigo ang kontrata. Kaya't nagpa siya si Kane na ilabas ang lahat ng magic niya. Ang dami ng magic ay sobrang nakabigla na nagpanik si Grat at kahit si Kane ay nahagip pabalik. Nang mawala ang liwanag, isang demonyo ang lumitaw na may napakalakas na aura at nagpakilala bilang prinsipe ng kadiliman. Agad na nagpanik si Kane at nabulag ang lahat gamit ang flash spell bago pa man nila makita ang kanyang nasumon. Nagtataka siya kung ang demonyong ito ay nagtatrabaho para kay Eren, pero tumingin ang demonyo sa status ni Kane. Pagkalipas ng isang segundo, iniwan ng prinsipe ng kadiliman ang kanyang masamang asal at agad na nag-alok na maging summoning ni Kane. Lubos na nalito si Kane at sinabi ng demonyo na gagawin niya ang lahat para sa kanya, kahit burahin ng isang buong bansa, pero sinabi ni Kane na hindi siya ganun. Pagkatapos magpakilala bilang Seth, nawala ang demonyo. Tinanong ni Grat kung ano ang nangyari at nagsinungaling si Kane na nabigo siyang gumawa ng kontrata at nawala ang halimaw. Naniniwala si Grat pero inireport pa rin ito sa hari dahil sobrang kahina-hinala ng pagsabog. Tinawag ng hari si Kane at nagsimulang magtanong, kaya't inamin ni Kane na talagang nasumon niya ang prinsipe ng kadiliman at lahat sa silid ay nag-short circuit dahil kayang burahin ng bagay na iyon ang kabisera bago mag-almusal. Humingi ng tawad si Kane at sinabi na ibinuhos lang niya ang magic sa bilog gaya ng sinabi. Nagtataka si Grat kung gaano karaming magic ang mayroon ng taong ito habang iniisip ng hari na marahil ang pagsasanay ng unang hari ang dahilan. Tinanong ng hari si Kane na ipakita ang kanyang status at sinabi kay Grat na panatilihing lihim ang lahat. Binuksan ni Kane ito at natuklasan nilang siya ay isang demigod na may stats na parang mismong game dev. Walang ideya ang hari kung paano ito haharapin kaya't agad na yumuko si Grat kay Kane at nagbiro ang Duke na tatawagin siyang master. Sinabi ni Kane sa lahat na itigil ang kakaibang pag-uugali at tratuhin siya ng normal. Pagkatapos, itinaas ng hari si Kane bilang Viscount. Binigyan siya ng sariling bayan at nagpa siya ng ipahayag ang kanyang engagement sa prinsesa sa publiko. Pag-uwi, binati siya ni Sylvia, pero dumating si Collins na may masamang balita. Nakita ng kanyang kapatid ang pagsalakay ng mga halimaw sa gubat. Pumunta si Kane sa Gratia at nakipagkita sa kanya. Ipinaliwanag ng kanyang kapatid na mas madalas na inaatake ang mga adventurer sa nakaraang ilang buwan. May mga mataas na ranggo na adventurer na tumingin dito at natuklasan na sumabog ang populasyon ng mga halimaw at lahat sila ay naging mas agresibo. Sinabi rin niya na may nangyaring katulad nito dekada na ang nakalipas nang biglang nagkagulo ang mga halimaw at inatake ang lungsod. Matapos suriin ang mga lumang tala,
Nakita ni Cain na kumikilos ang mga halimaw na parang noong huling pagsalakay. Iniisip ng kanyang kapatid na may isa pang darating, pero wala silang matibay na ebidensya kaya't hindi nila maipapadala ang buong hukbo sa gubat. Nag-alok si Cain na mag-imbestiga, pero pinaalala ng kapatid niya na bata pa siya. Ipinakita ni Cain ang kanyang gintong adventurer card at sinabi na napatay niya ang isang pulang dragon. Sa puntong iyon, pinayagan siya ng kapatid niya. Pumunta si Cain sa guild, pero tiningnan siya ng may paghamak dahil mukhang bata siya. Ngunit nang makita nila ang kanyang gintong card, humingi sila ng tawad. Tinanong ni Cain ang tungkol sa gubat at sinabi ni Rudy na naging mas agresibo ang mga halimaw. Dumating sina Melly at Nina at ipinaliwanag na tumawag ang guild ng mga mas mataas na ranggo na adventurer dahil masyadong lumakas ang mga halimaw. Kaya't naghihintay sila kina Claude at Lina bago umalis. Tinanong ni Rudy kung ano ang balak ni Cain at sinabi ni Cain na papasok siya sa gubat mag-isa, pero sinabi ni Rudy na hindi dahil kung may nobiling mapatay, magkakaroon ng problema ang guild. Akala ni Cain ay okay lang siya, pero sinabi ni Rudy na magdala ng kasama. Tinawag ni Cain sina Haku at Jin para sumama sa kanya at agad silang tumalon sa kanya. Ginamit ni Cain ang kanyang search skill at napagtanto na may nagmamasid sa kanya, kaya't nagpasya siyang tawagin si Seth. Dumating si Seth na may inis sa pagtawag sa kanya, pero nang makita si Cain, lumuhod siya na parang naging mandatory ang pagpupulong. Ipinaliwanag ni Cain na may kakaibang bagay na nagtatago sa gubat at humiling kay Seth na tingnan ito. Agad na naramdaman ni Seth ang isang napakalakas na presensya, malapit, at sinabi na parang nagtitipon ang lahat ng halimaw sa paligid nito. Pagkatapos ay tinawag niya ang isa sa kanyang mga alagad, si Dalmatia. Ipinakilala ni Seth si Cain bilang Diyos na sasakop sa mundo, at agad na sinimulang sambahin siya ni Dalmatia, kahit na ayaw ni Cain iyon. Nagkalat si Dalmatia ng mga nilalang sa buong gubat para maghanap, at nagmadali ang mga halimaw patungo sa kanila, pero madaling pinatay ni Cain ang mga ito, kaya't nagulat si Dalmatia. Iniwan ni Cain si Seth at Dalmatia para mag-imbestiga habang siya ay bumalik sa bayan. Laking gulat ng lahat nang basta na lang ibalik ni Cain ang isang tambak ng mga bangkay ng shrank na halimaw na parang nag-fishing lang siya. Dumating sina Claude at Lena at tinanong kung saan galing ang mga halimaw at sinabi ni Cain na naglalakad-lakad sila sa gubat. Samantala, sa wakas ay umabot si Dalmatia sa pinagmulan ng kakaibang presensya. May nagbabala sa kanila na huwag lumapit pero narinig iyon ni Seth at agad itong tinanggap bilang isang personal na hamon. Napansin ni Aaron na lumalapit sila at nagpadala ng napakalaking hukbo ng mga halimaw. Nagteleport si Seth pabalik kay Cain at binalaan siya na opisyal nang nagsimula ang pagsalakay ng mga halimaw. Nagsimulang umuga ang lupa at nag-alarm ang mga gwardiya sa buong bayan. Sinabi ni Cain kay Rudy na ipaalam sa kanyang kapatid, pagkatapos ay humiling kay Claude na ayusin ang mga adventurer at ipagtanggol ang bayan. Sinabi ni Cain sa lahat na huwag mag-alala dahil may mga malalakas siyang kaibigan. Habang naghahanda silang umalis, biglang dumating si Tijuana at niyakap si Cain. Sabi niya, nagdeklara na ang kanyang ama ng estado ng emergency at gusto niyang sumama. Sabi ni Cain, manatili na lang siya at tumulong sa pagdepensa sa kanyang bayan. Sumang-ayon siya at bumalik si Cain sa gubat kasama si Seth. Si Dalmatia ay abala sa pakikipaglaban sa mga halimaw at masaya nang biglang may dragon na lumitaw sa likod niya, pero agad itong tinanggal ni Seth. Naglagay si Cain ng inferno spell sa hukbo ng mga halimaw at agad silang lahat tumingin sa kanya. Sa dulo nito, naghihintay na si Eren. Sinabi ni Seth kay Cain na magpatuloy habang siya ay humaharap sa hukbo ng halimaw. Tinanong ni Cain kung magiging maayos siya at sinabi ni Seth na tatawag na lang siya ng mga tauhan para sa backup. Ang tanging downside ay baka aksidenteng ma-flat ang bahagi ng gubat. Sabi ni Cain, huwag masyadong magpakasaya, pero sabi ni Seth, dapat si Cain ang mag-alala para sa sarili niya. Sa bayan, nagsimula si Tijuana na ayusin ang depensa habang nararamdaman ni Nina ang maraming halimaw na papalapit. Nagpasya si Millie na pumasok sa gubat dahil kahit na sobrang lakas ni Cain, may posibilidad pa rin kailangan niya ng tulong. Sumang-ayon si Nina na sumama sa kanya at napagpasyahan nina Claude at Lina na hindi nila maaring hayaan na umalis silang dalawa. Kaya't ang buong grupo ay pumasok sa gubat habang tinatawag ni Seth ang kanyang 4 na demon generals. Dumating sila na nagtataka kung bakit sila tinawag, pero nang makita ang hukbo ng halimaw, agad nilang naintindihan ang nangyayari. Sinabi ni Seth sa kanila na tumutulong sila sa isang kaibigan. Nagulat sila dahil hindi nila maisip kung sino ang sapat na mahalaga para tawagin ni Seth na kaibigan. Pagkatapos, sinabi ni Dalmatia sa kanila na may bago ng master si Seth. Lubos na nalito ang mga general dahil parang kasing kapanipaniwala ito ng pagiging Hokage ni Kiba. Sinabi ni Dalmatia tungkol kay Cain, tinawag siyang demigod at ang pinili ng Diyos. Hindi pa rin makapaniwala ang mga general, pero sinabi ni Seth na wag lang silang tumayo at tumulong sa pagharap sa mga halimaw. Samantala, patuloy na pinapangkat ni Cain ang mga halimaw ng mabilis hanggat maaari, pero sobrang dami nila. At biglang may malaking pagsabog ng apoy na lumipad sa kanya. Block niya ito gamit ang sarili niyang spell at sa wakas ay lumitaw ang nasa likod ng atake.
Isang itim na dragon ito at agad na naisip ni Cain na ito si Eren. Nagrereklamo si Eren na hindi siya makabalik sa buong lakas. Pero hindi ito pumipigil sa kanya na magsumon ng mas maraming halimaw para umatake sa bayan. Sinabi ni Cain sa kanya na huminto, pero itinuturing ni Eren ang buong bagay na parang laro. Gusto lang niyang umupo at panoorin ang mga tao na kinakain para sa kasiyahan. Parang kailangan talaga ng taong ito ng libangan. Sa ibang bahagi ng gubat, nakita ng mga kaibigan ni Cain ang mga demon generals na nakikipaglaban sa hukbo ng halimaw. Sa simula, wala silang ideya kung sino sila. Pero nang makita nilang umaatake sila sa mga halimaw sa halip na sa mga tao, naisip nilang nagtatrabaho sila kasama si Cain. Kahit ang mga general ng demonyo ay hindi kayang pigilin ang walang katapusang alon at napagtanto ni Seth na kailangan nilang umasa sa mga tao. Sa pangunahing laban, napansin ni Eren ang mga mata ni Cain at sinabi niyang kamukha ito ng mga tao na nagtatakip sa kanya noon at napagtanto ni Cain na tungkol sa kanyang mga magulang iyon. Nagsisiga si Eren sa kanya pero nakaiwas si Cain at sumagot ng apoy. Tumama ito kay Eren, pero hindi siya gaanong nag-react at sinabing hindi makakagawa ng anuman ang ganung kahina. Nagsimula nang mag-isip si Cain tungkol sa mas malakas na spell, pero hindi siya binigyan ng oras ni Eren. Tumakbo siya diretso kay Cain at pinanatili ang pressure hanggang sa mag-summon si Cain ng Haku at Gin para tumulong. Nakapagpabagsak ang dalawa kay Eren sa lupa sandali, pero itinaboy ni Eren si Haku gamit ang kanyang buntot bago niya itinutok ang kanyang atake sa kanya. Kasabay nito, patuloy na nakikipaglaban ang mga kaibigan ni Cain sa hukbo ng mga halimaw pero unti-unti silang nauubusan ng lakas at nagsisimulang matalo. Si Claude ay nahihirapan laban sa isang higanteng hayop pero bigla itong bumagsak mula sa wala dahil dumating si Tijuana at ang kanyang mga kabalyero sa tamang oras para tulungan ang lahat. Sa laban ni Cain, ang atake ni Eren ay malapit ng tumama kay Haku pero tumalon si Jin sa harap niya at tinanggap ang atake. Patuloy na bumabato si Eren ng mga atake kay Haku at Gin kaya tumalon si Cain para protektahan sila. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa lahat ng gusto niyang protektahan at sa wakas ay inactivate ang ultimate skill ng kanyang ama. Sa sandaling makita ito ni Eren, napagtanto niyang ito ay magic na antas ng emperador. Ipinapaputok ni Cain ang spell, itinutulak ni Eren pabalik gamit ang kanyang sariling atake at nagbanggaan ang dalawang sinag. Patuloy na naglalagay si Cain ng higit pang kapangyarihan sa atake dahil ayaw niyang may mamatay. Pagkatapos, biglang kumagat sa kanya sina Haku at Gin. Walang ideya si Cain sa kanilang ginagawa hanggang sa dumating sina Seth at Dalmatius at sinabi sa kanya na sobra na ang kanyang ginawa. Tumingin si Cain sa unahan at napagtanto na wala nang natira kay Eren. Nagtapos na ang laban kanina at parang sinusubukan niyang burahin ang mapa matapos mawala ang boss. Sinabi ni Seth sa kanya na tapos na rin ang pagsalakay ng mga halimaw. Ang mga natirang halimaw ay tumakas na pabalik sa gubat, kaya't ligtas na ang bayan. Nagsaya si Cain kasama ang lahat at agad siyang tinawag ng hari. Tinanong ng hari ang tungkol sa higanteng sinag ng liwanag dahil nakita ito ng mga tao sa buong kaharian at nagsimulang isipin na may Diyos na bumababa mula sa langit. Kaya't ipinaliwanag ni Cain na kailangan niyang gumamit ng magic na antas ng emperador para talunin si Eren pero pinaalalahanan siya ng hari na marahil hindi dapat maging unang opsyon ang gawing flashlight ang kalahating langit. Matapos ang lahat, opisyal na itinaas si Cain bilang Viscount at binigyan ng nasasakupan ng Dorotal. Kaagad pagkatapos ng seremonya, ipinaliwanag ni Tijuana na ang Dorotal ay talagang pinakamalaking sakit ng ulo ng kaharian. Bawat maharlikang namuno dito ay nabigo dahil sobrang impluensya ng Adventurers Guild dito. Gusto ni Telus na magreklamo sa kanyang ama tungkol sa pagbibigay kay Cain ng ganitong nakakaabala na lugar, pero ayos lang kay Cain ito. Lahat ay naniniwala na kaya niyang gawin ito. Pero pinaalalahanan siya nilang huwag lumampas. Pagdating niya sa Dorothal, nagdulot siya ng sapat na kaguluhan na kailangan ng isang gwardiya na iulat ang lahat pabalik sa hari. Mukhang ang unang destinasyon ni Cain ay ang Adventurers Guild. Sinubukan siyang batiin ng mga lokal na adventurer pero pinabagsak niya silang lahat. Pagkatapos, pumunta siya sa isang tavern at nakita ang ilang lalaki na pinapalayas ang isa sa mga katulong, kaya pinalayas niya sila. Ang problema, nahuli siya ng mga gwardiya. Sa palasyo, nakikinig ang hari sa ulat, nagtataka kung anong klaseng araw ang meron si Cain, habang ang Duke ay masayang nakikinig sa kwento. Pagkatapos, sinabi ni Cain kay Telus at Silk ang lahat ng nangyari sa Dorenthal, pero biglang dumating si Seth, humihingi ng tulong. Nahuli siya sa panlilinlang at itinapon siya ng asawa niya. Ilang segundo lang ang lumipas, dumating din ang kanyang asawa. Magalang siyang bumati kay Cain bago itanong kung ano ang tingin niya sa panlilinlang ni Seth. Sinabi ni Cain na mali si Seth, lalo na't mayroon na siyang napakagandang asawa. Sinubukan ni Seth na ipagtanggol ang sarili, pero agad siyang pinatigil ni Telus at Silk. Samantala, patuloy ang hari sa pagtanggap ng mga balita tungkol kay Cain. Iniulat ng gwardiya na pinuksa ni Cain ang lokal na Dark Guild. Bago makabawi ang hari,
Sinabi ng gwardiya na nagtayo rin si Cain ng pader sa paligid ng bayan. At hindi lang ito pader, kundi isang buong kastilyo. Napagtanto ni Telus na mas malaki pa ito kaysa sa Royal Palace. Na-imagine na niya kung paano magre-react ang kanyang ama at sinasabi nilang lagi na lang siyang lumalampas sa hangganan. Maging demigod kaya si Cain na umaakit ng walang katapusang kalaban tulad ni Yuya o magpapahinga siya mula sa pagiging sobrang makapangyarihang binata. I-comment ang part 2 para malaman at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang ganitong video.